sa madilim na sulok ng kasaysayan ng Pilipinas. May isang pangalang minamahal at kinatatakutan sa Cavite. Mas kilala bilang Nardong Putik. Isang kriminal, isang tao, isang alamat. Dekada 30, naging daan ng kahirapan sa kabundukan ng Cavite para mabuo ang isang batang palaban. Lumaki si Leonardo sa Noveleta. Mula sa murang edad, natuto siyang mamuhay sa laylayan ng batas. Nagtrabaho bilang magsasaka, naging taga-bundok, hanggang sa mapasama sa mga rebeldeng hukbalahap noong panahon ng Hapon. Doon siya unang natuto ng armas at ng taktika ng pakikidigma. Pagkatapos ng digmaan, hindi siya bumalik sa tahimik na buhay. Lumalim ang kanyang ugnayan sa ilalim ng mundo o sa underground. Carjacking, hold-up, extortion, pero ang kanyang pangalan ay lumaganap dahil sa isang bagay: pagpatay sa mga pulis. Sa Cavite, kinatatakutan siyang hari ng kabundukan. May isang alamat na bumabalot sa kanyang pangalan. Hindi daw ito tinatablan ng bala. Kapag siya'y nakababad o nakatapak sa putik, ayon sa mga kwento, may agimat siya. Kapag nagtatago, lulusong siya sa ilog, tatakpan ng putik ang katawan doon, parang multong mawawala sa mga humahabol. Mula noon, tinawag siyang Nardong Putik. Hindi lang siya lumalaban, pinapahiya niya ang otoridad. Minsan, sinugod siya ng mga pulis, pero sa halip na mahuli, sila pa ang napatay. Maraming beses siyang hinuli, pero palaging nakakatakas. Lumalabas ng kulungan parang may kapangyarihan. Ang tanong ng marami, bakit hindi siya mahuli-huli? Para sa gobyerno, isa siyang wanted na kriminal. Pero para sa ilang mamamayan sa Cavite, siya ay isang Robin Hood. Namimigay ng pera sa mga nangangailangan, tumutulong sa mahirap, kinakalaban ng mga inaakalang tiwaling pulis. Sa mata ng ilan, bayani. Sa mata ng batas, salot. 1967, mas lalong lumawak ang alamat. Naging bahagi siya ng pop culture. Isang anti-hero sa malaking screen. Ngunit sa tunay na buhay, hindi scripted ang kanyang wakas. October 1971, mahigit 100 pulis at sundalo ang nang-ambush sa kanya sa Imus, Cavite. Pinagbabaril ang kanyang kotse, walang nakaligtas. Kasama na si Nardong Putik. Wala nang putik na nakapagsalba sa kanya. Pagkamatay niya, nagtapos ang isang yugto ng Cavite. Pero naiwan ang mga tanong. Bayani ba siya ng masa o kriminal na marahas? Protektor ba siya ng mga naaapi o maestro ng karahasan? Maraming Nardong Putik sa kasaysayan. Mga taong minahal ng ilan, kinatakutan ng iba, at hindi kailanman lubusang naunawaan. Pero tanungin mo ang sarili mo. Sa isang sistemang punong-puno ng pang-aabuso, ano ang pipiliin mo? Ang batas o ang ustisyang personal mong nakikita? Ang kasaysayan ay hindi laging itim o puti. Minsan, ito'y kulay putik.